Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng 1x1, 2x2 at passport size picture gamit ang Adobe Photoshop CS5. So, huwag na natin patagalin, umpisan na natin. So, ito yung picture na gagawin nating 2x2, 1x1 at passport size. So, right click lang natin to, open with Adobe Photoshop CS5. So, meron na po tayong tutorial kung paano gumawa ng 2x2 picture. Ilalagay ko na lang po yung link dyan sa description sa baba. So, ang gusto kong idagdag ngayon, kung paano natin siya gagawing 1x1 at passport size picture. So, hintayin lang natin mag-open yung picture. Unang-una natin gagawin, i-crop muna natin yung picture ng 2x2. Natin tong crop, tapos dito sa taas yung width at saka height nya gawin nating 2 inches by 2 inches. Then crop na natin, select natin to, gitna natin. Okay, kapag okay na sa inyo yung position, double click lang natin. So pwede nyo gamitin yung arrow key, up, down, left, right. Tapos, pwede nyong i-resize. Click nyo lang tong hold, left. Click nyo lang, hold. Tapos, i-drag nyo. Okay. So, okay na to. Double click lang o kaya enter. Tanggalin natin yung background kasi dirty white yung background niya. So, click lang natin tong select. Click natin tong quick selection tool. So, white naman yung background. So, mabilis lang to. Quick selection tool lang yung gagamitin natin pag ganito yung background, plain lang. So, select lang natin. Tapos, pag may mga sumobra, click nyo lang tong minus. Minus plus lang kung dagdag bawas kayo dun sa na-select nyo. So, minus natin yung sumobra. Okay. So, hindi masyadong clear yung picture, kaya hindi masyadong makita yung edges nung ginagawa natin. So, select lang natin to. Dagdag bawas lang. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin gamitin yung pen tool o kaya ibang selection dito. Magic wand o kaya ito. Pwede rin nyo rin gamitin itong ito. Pwede rin pang-select to. Lasso, polygonal, tsaka magnetic. So, ang gagamitin lang natin, quick selection tool lang. So, ito yung mahirap kapag hindi masyadong malinaw yung ginagawa natin. Pag malinaw yan, saglit nyo lang gawin yan. So, select lang. Okay. Zoom in, zoom out, control minus. Zoom out. Zoom in, control plus lang pipindutin nyo sa keyboard. So, pag okay na yung selection, punta tayo dito sa may mask. Dito, mask tool. Pag wala yung mask tool, pag di nyo makita dito, click nyo lang tong window. Select nyo dito, hanapin nyo yung mask. Click nyo lang to, lalabas siya. So, ayun, ito yung mask. Click lang natin tong button na to. Okay. So, ang natanggal, so, baliktad siya. Ang naiwan yung sinelect nating part. So, para ang matanggal yung background, i-invert natin, baliktarin natin. Click natin tong invert. So, natanggal na yung background, na mask na siya. So, kung makikita nyo yung edges niya, medyo rough yung edges. So, click natin tong mask. Tapos, click natin tong smooth. Para maging smooth yung edges no selection natin. So, kung may mga sobra-sobra, pwede nyo yung i-shift to. Shape, edge. Gusto nyo ipasok yung selection. May mga gusto kayong bawasin. Shift minus lang. O kaya shift plus naman pag may gusto nyo expand yung selection nyo. So,
So, sa akin, Shift H minus lang. So, click lang natin pag okay na. Click lang natin tong okay. Okay. So, okay na yung selection. Natanggal natin yung background. Ngayon, punta tayo dito sa layer. So, kung wala yung layer dito, click lang nyo yung window. Hanapin nyo yung layer dito. Select nyo lang, lalabas yan. So, magdagdag tayo ng layer. Ito. New layer. Kung button na to, create new layer. Tapos, ibaba natin yung layer sa baba. Siya yung gagamitin nating background. Then, select natin tong brush tool. So, ang color ng brush natin, white. Select lang natin white. So kung gusto nyo liitan yung, yung brush nyo, press nyo na yung bracket. Left and right bracket lang. Tapos, pag okay na sa inyo yung size, i-brush nyo lang. So, siguraduhin nyo lang na yung nakaselect na layer, yung new layer na create natin, hindi itong nasa taas na to. Kasi pag ito, mabubura, makukulayan to. So, dito nyo isi-select sa may new layer na create natin, yung nasa background. Okay, pag okay na sa inyo yan, so, pwede nyo adjust yung color ng picture. So, click nyo lang yung layer na to. Tapos, click nyo adjustment. Pwede nyo adjust yung kulay. Ayan. Pwede nyo adjust yung kulay dyan. Brightness. So, yan. Levels. Pwede nyo i-edit. So, hindi natin masyadong pahabain kasi meron na tayong tutorial kung paano gumawa ng 2x2 picture. So, ang gagawin natin, kung paano natin siya gagawing 1x1 at passport size picture. So, kung okay na sa inyo yan, pwede nyo i-plot. Plot na natin. Flatten image. Okay. So, kung gusto nyo liitan pa, yung 2x2, i-zoom nyo konti. Pwede rin. I-crop nyo lang uli. So, okay naman na yung background. I-crop nyo na lang uli ito. Masyadong maliit para sa inyo. Okay. Ngayon, paano natin siyang gagawing passport size picture? So, i-click nyo lang ulit tong crop. So, ang size nung passport size, 3.5 cm by 3.5 by 4.5 cm. So, iset lang natin tong width, 3.5 cm. At yung height niya, 4.5 cm. Yan yung size nung passport size picture. So, yung resolution, 300 lang din. Ngayon, i-crop na natin to. Drag lang natin. Igigit na. Pag okay na sa inyo yan. Okay. Ayan, okay na sa akin to. Left, yung arrow keys yung ginagamit ko para mag-move yung selection. So, kung okay na yan, double click nyo lang or press enter. Yan, okay na yung ating passport size picture. So, ako ang ginagawa ko kapag gumagawa ako ng passport size, nilalagyan ko siya ng borderline sa gilid. So, paano natin lalagyan ng borderline? So, gawin nyo, click nyo lang tong image, tapos, click nyo tong canvas size. Ang magiging canvas size natin, so 3.5 cm by 4.5 cm, maliit lang yung gagawin nating size nung canvas. So, ang gagamitin natin, pixels lang. So, 4.13 by 5.31 pixels yung pixel ng passport size. So, papalitan lang natin to ng, magdagdag lang tayo ng dalawa. So, 4.13 to kanina, magiging 4.15. Tapos ito, 4.31, magiging 4.32. 4.33. Click lang natin tong okay. So, makikita nyo, meron na siyang borderline. Yun yung canvas na ginawa natin. Mas malaki siya ng konti. Yun yung naging edge, yung border ng ating passport size picture. So,
i-crop lang uli natin para 3.5 by 4.5 3.5 by 4.5 cm lang siya. Double click. Tapos copy na natin to. Control A, Control C lang. File, New. So gamit tayo ng 5R na photo paper 5 by 7. So resolution niya, resolution 300. Click lang natin tong OK. So paste natin to yung passport size. So ito na yung ating passport size. So kung ilang passport size, pipaste nyo lang. Control B. So kung halimbawa dalawa na to, Control B ulit para ma-paste tatlo. So para hindi na kayo mag-paste ng mag-paste, dahil tatlo naman na siya, select nyo lang to, tatlo, control, tapos kiklik nyo lang yung gusto nyo i-select dito sa layers na to. So right click nyo dito, select duplicate layers, then okay. Tapos drag nyo lang yung duplicate, madodoble na siya. So magiging 6 na passport size picture na siya. So paano naman pag 1 by 1 picture? Paano natin gagamitin yung ginawa nating 2 by 2 kanina? Ito, ginawa natin passport size. Ngayon naman, paano natin siya gagawing 1 by 1? So edit lang natin, step back o Alt Control Z. Step back lang natin para bumalik siya dun sa 2 by 2 picture kanina. So, paano natin siya gagawing 1 by 1? So, itong 2 by 2 picture na to, mayroon na tayong tutorial kung paano gumawa ng 2 by 2 picture. Ngayon, gagawin natin siyang 1 by 1. So, click lang natin tong, bago pala natin siya i-crop ng 1 by 1, lagyan muna natin ng border. So, katulad kanina sa passport size, canvas size lang din, then pixels. So, ito yung pixels ng 2 by 2 picture, 600 by 600. Dagdagan lang natin ng 2, 602, height and width. Tapos click natin tong OK. Oh, make sure lang na kulay black yung extension color dito. So, pwede nyo palitan ng ibang kulay kung gusto nyo. Pero, ang ginagamit ko kasi black. So, pwede nyo palitan. Yan, select nyo lang. So, gagawin natin black. Okay lang. So, meron na siyang border. Ngayon, gagawin na natin siyang 1 by 1. So, click lang natin tong crop. Tapos, gawin natin tong 1 inch by 1 inch. 1 inch by 1 inch. 300 pa rin yung resolution. Tapos, crop. Then, drag nyo lang para ma-select yung picture. So, double click or enter. So, ito na yung 1 by 1 picture natin. So, ang size ng canvas ng pagkakakrop natin, 1 by 1. Copy lang natin to. Control A, Control C. Tapos, isama na natin dito sa ginawa natin kanina sa passport size. Ang size ng photo paper, 5R. Ngayon, paste na natin dito. Control B lang ulit. Control B. So, para hindi kayo mahirapan, ano nyo lang, duplicate lang uli natin. Duplicate. Okay. Tapos, select natin yung 4 na 1 by 1. Duplicate lang din. Okay. So, ito na yung ating passport size at 1 by 1 picture. Naging 8 1 by 1 at 6 na passport size sa isang 5R size na photo paper. So, yun guys. Ganun lang po kadali gumawa ng 1 by 1, 2 by 2 at passport size picture sa Adobe Photoshop CS5. So, tapos na yung ating tutorial kung paano gumawa ng 1 by 1 passport size at 2 by 2 picture gamit ang Adobe Photoshop CS5. So, kung may natutunan po kayo sa ating video, click nyo lang po yung like button. Paki-like na rin. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button para ma-update po kayo sa mga bago nating video tutorial. Click nyo lang po yung notification bell. Yun lang po, marami pong salamat.